Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko sa Nuevo at ganoon din sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. So magandang tanghali po sa inyo at naway ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan. So simulan na po natin ating kwentuhan at nais kong ang ipaalam sa inyo na nitong nakaraang linggo tayo po ay dumalaw sa Mindanao, specifically po sa Pagadian City, dito po sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, at tayo po ay pumirma ng isang ceasefire agreement kasama po ang pamahalang lungsod ng Pagadian City, at ito po ay headed by Mayor Sammy Co. Tayo po ay nakaikot din po sa kanilang napakagandang lungsod at pinakita po sa atin ang kanilang best practices pagdating sa pamamahala at ang mga tourism sites po na pwede nating madalaw sa kanilang napakagandang lungsod. At yan po, no, si Mayor Sammy Co, makikita po natin sa ating screen. Siya po ay member din ng League of Cities of the Philippines at siya po ang ating Vice President for Mindanao. So we are very thankful to Mayor Sammy and to Vice Mayor and to the entire City Council sa kanila pong napakainit na pagtanggap sa atin at syempre sa kanilang pamilya at sa mga mamayan po ng Pagadian City. After that po, tayo ay tumungo naman ng lalawigan ng Misamis Occidental. Una po tayong dumalaw sa Oroquieta City kung saan tayo po ay hinost ni Mayor Lemuel Acosta. Siya po ay member din ng League of Cities of the Philippines at pumirma po tayo ng isang ceasefire agreement kasama nila. At ganun din po, no, ibinahagi nila sa atin ang kanilang best practices in local governance at inikot din po sa kanilang mga napakagandang mga tourist sites na pwede nating madalaw sa mga darating na panahon. So yan po, si Mayor Lem. Thank you, Mayor Lem. If you're watching now, of course, Mayor Sammy, also if you're watching sa mga mamamayan po ng Pagadian City at Oroquieta City, sana po ay nanonood kayo. So right after our visit to Oroquieta City, tayo naman po ay tumungo ng Ozamis City. Dito pa rin po sa lalawigan ng Misamis Occidental. At nakasama naman po natin ang ating kasama rin sa LCP, si Mayor Sam Fuentes, ang Mayor ng Ozamis City, at si Vice Mayor Simplicia Neri, ang aking kamag-anak, sapagkat ang mga Neri po ay taga Ozamis City. Of course, si Kerry po ay si Kerry Neri Zamora, ang aking asawa. Ang kanya pong ama na si Dr. George Neri ay mula po sa Ozamis City at ang kanilang pamilya. So, si Vice Mayor Neri po, ang tatay ng kanyang asawa ay kapatid ng aking father-in-law. O, di ba? Na-meet ko pa ang aking kamag-anak sa Ozamis City at siya ngayon ay isang Vice Mayor. Yan po, si Vice Mayor Neri yung naka-yellow po sa left. And of course, we're very, very thankful because tayo po'y sinalubong ng napakainit ni Governor Henry Waminal ng lalawigan ng Misamis Occidental. Siya po ang head ng Team Asenso ng Misamis Occidental at siya po ay nandoon at naging witness sa ating naging pirmahan ng kasunduan kasama po ang Ozamis City. Noong pirmahan naman with Oroquieta City, si Vice Governor Weng Gutierrez naman po ang nakasama po natin. So we're very, very thankful to the provincial and city leaders of Misamis Occidental and Oroquieta City and Ozamis City for the very warm welcome. Nandun po ang kanilang provincial board members, kanilang mga vice mayors and city councilors po. Pagkatapos naman po niyan ay tayo ay tumungo naman sa lalawigan ng Lanao del Norte, specifically po dito sa Tubod. Ito po ang kanilang capital town po nila, no, ang Tubod. At tayo po ay nakipagpirmahan ng kasunduan, of course, with the governor of the province of Lanao del Norte, Governor Khalid de Maporo, and the mayors of Tubod and Lala. Kasama po natin ang kanilang provincial board members. Of course,
ang kanila pong Vice Governor, si Alan Lim, mga mayors, vice mayors and councilors of Tubod and Lala, kasama rin po natin. At muli na tayo nagpapasalamat sapagkat kung ano po yung init na pagtanggap nating nakuha sa ating mga pagdalaw sa Pagadian City, sa Oroqueta City, sa Ozamis City. Ganoon din po ang mainit na pagtanggap po sa atin sa Lanao del Norte. So, after po our signing of Sisterhood Agreement, tayo ay bumalik po sa Misamis Occidental. Dito naman po sa Tangub City, isang tawid lang ho yan, using the Panguil Bay Bridge. So, connected na po ang lalawigan ng Lanao del Norte at lalawigan ng Misamis Occidental through the Panguil Bay Bridge. Sapagkat dati ho, nang wala pa yan, kinakailangan sumakay ka ng barge para makatawid. So, yan po, no? Nakababa po tayo dyan sa tulay, isang napakaganda at napakabagong tulay na nagkokonekta sa dalawang lalawigan nito. So ilang minuto na lang po ang biyahe upang makatawid mula po sa Lanao del Norte patungo po ng Misamis Occidental. So sa ating pagpunta po sa Tangub City, ay dinala muna tayo sa Ascenso Global Gardens, isa po sa kanilang pinakasikat na tourism sites. At ito po ay nasa tuktok na ho siya ng isang bundok, mataas na po ang elevation, about 3,000 feet above sea level. At very foggy na at malamig po dito. No? So dyan ko po ginawa yung Air Zamora post natin, no? So yan, kita nyo, para si Michael Jordan, di ba? So dyan po natin ginawa yung Air Zamora photo natin sapagkat part of the attraction is yung part of their attractions yung pagkuha nga ng picture nito kung saan tatalon ka at ang background mo ay yung sky na. Okay, so yan, na-experience ko. So just to be honest, 3 takes po yan. Yung unang 2 take, medyo hindi pa naka-spread yung legs ko. Pero yung 3rd take, ayan, pasok na. So, napakaganda po ng ating experience sa Tangub City. So, meron silang magandang mga gardens po rito at talagang pinupuntahan po ng napakarami. After that, tayo po ay pumunta sa City Hall ng Tangub City kung saan tayo naman po ay sinalubong ni Mayor Ben Canama at ni Vice Mayor Tito Desina ng Tangub City. Sila po ay sister city na po natin. Sila ay dumalaw sa atin last year. No? So sila mismong pumunta dito sa San Juan noong nakaraang taon at ngayon naman po tayo po ang dumalaw sa kanila. So yan. Kung anong ginagawa natin dito sa San Juan, ginawa ko po sa Tangub City. Kinantahan ko sila ng I'll Never Go. Kinantahan ko sila ng Rock Baby Rock at kinantahan ko sila ng Awitin Mo't Isasayaw Ko. At syempre, sumayaw tayo kasama nilang lahat. No? So, nag-enjoy po tayo dyan. Going back ko pala to Pagadian City, no? Panoorin niyo yung mga shinare ko sa Facebook sapagkat nakadalawang sayaw kami. Mga TikTok style dance, no? So, panoorin niyo po yan. Pinost ni Mayor Sammy ko parehas, no? Yung isa yung hawak mong beat, yung isa, I forgot the title, pero yun yung pinakauso daw ngayon na ginaya po namin na siguro 30 minutes kami nag-rehearse para somehow magkasabay-sabay. So, enjoy watching the videos, no? At nag-enjoy po ako sa paggawa ng mga video na ito at pagsayaw. So, again, dito sa Tangub City, nagsayawan, nagkantahan, but of course, the essence is to strengthen our relationship as sister LGUs. After that po, the next day, day 4, ay nakiisa po tayo sa selebrasyon ng araw ng Lanao del Norte. It's their 67th anniversary at tayo nga po ay nakiisa sa kanilang selebrasyon. Nakasama po natin muli si Governor Khalid Dimaporo at ang ating pong Congresswoman, dating Governor si Governor and Congresswoman Imelda Anguing Dimaporo. Ganun din po si Congresswoman Amina Dimaporo at Undersecretary ng DSWD Alia Dimaporo at ang ating OPAP-RU Secretary Mel Sarmiento. Of course, dating DLG Secretary rin po siya.
at libo-libong mga mamamayan po ng Lanao del Norte na nag-attend dito po sa kanilang selebrasyon. Tayo po ay nakapagsalita at nagpaabot ng ating pagbati. And of course, the main essence of our greetings, of course, ay pinaalam natin na ang mga mamamayan ng Lanao del Norte na nandito sa San Juan ay talagang inaalagaan po natin at we ensure their general welfare sapagkat marami sa kanila, mga kapatid nating Muslim from Lanao del Norte, ay nandito po sa ating Green Hills Mall, sa ating mga stalls, no, sa ating mga tindahan. Ating mga kapatid na Maranao ay nandito po sila sa Green Hills at sa iba't ibang barangay po natin. At ako ay nga nagpasalamat sa kanila dahil sa tulong po nila ay lumalaki po ang ating koleksyon pagdating sa business taxes sapagkat ang dami po nilang negosyo dito po sa San Juan. So I also of course honored the people of Lanao del Norte dahil nga po nagdiwang sila ng kanilang 67th anniversary bilang isang lalawigan at ipinalam ko rin po sa kanila na si Governor Ali Dimaporo na lolo po ng ating kasalukuyang governor ngayon na si Khalid Dimaporo ay nakasabay po ng aking ama na si Congressman Noli Zamora bilang miyembro ng Executive Committee ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nung sila po ay magkasama sa Malacanang nung panahon iyon. So long time ago, sila po ay magkasama. In fact, nung bata po ko, merong black and white photo frame sa aming bahay dito sa Green Hills kung saan nandun po si President Ferdinand Marcos, si Congressman Noli Zamora at si Governor Ali Dimaporo. So that is something that I clearly remember up to this day. Hanapin ko po yun at papakita sa inyo. Kunento ko po yung kay Gov Khalid at sa kanyang pamilya at tuwang-tuwa nga po sila. So pagkatapos po niyan, tayo po lumipad na back to Manila via Ozamis City and basically yan po naging 4-day visit natin sa Mindanao. Okay, so to the people of Mindanao, thank you very much for your warm welcome at naway makita po tayo muli sa mga darating na panahon. Okay, so let's continue. Tayo po ay namahagi din ng bigas sa Valenzuela City kasama ni Mayor Wes Gatchalian. Bahagi po yan ng ating pag-ikot bilang Metro Manila Council President sa mga lungsod sa Metro Manila upang suportahan ang ating local government support fund rice distribution. In fact, First Lady Luis Araneta Marcos was supposed to join us pero yun yung araw na sobrang lakas po ng pag-ulan. So hindi na ho siya nakatuloy at ako na lang po ang kumatawan po sa kanya sa distribution. So thank you Mayor Wes Gatchalian and to the people of Valenzuela. Of course, to Congressman Kenneth Gatchalian and to all city officials, to the Vice Mayor, to the councilors, and of course to the people of Valenzuela. Maraming salamat po at napakainit po ng pagtanggap ninyo sa ating pagdalaw sa inyong lungsod. Next po, si Rocco naman po ang kumatawan sa akin sa naging rice distribution po natin. Yes, First Lady Luis Araneta Marcos joined us here in San Juan last week sa PhilOil Center. 4,000 senior citizens po ang nahandugan ng second round ng bigas po nila. At si Rocco naman po ang kumatawan sa akin dun sa pagpapatuloy ng pamamahagi ito. 2,000 senior citizens ang tumanggap sa araw na yan. At ang susunod naman po ay bukas. So tomorrow will be the last of our second wave sapagkat by tomorrow all 8,898 beneficiaries po ay makakatanggap na ng kanilang second wave po ng bigas. Through our local government support fund, ito po ay sa ilalim ng ating Bawat Bayan Makikinabang program. At pera ho dyan, si Rocco po ay kumatawan din po sa akin sa naging solo parent subsidy dito po sa ating National Government Center. So sa lahat ng ating mga solo parents, naway makatulong po ang cash assistance ito sa inyo. Alam natin ang inyong hinaharap bilang mga mag-isa na lamang sa buhay, kasama ang inyong mga anak. No? Kayo nagpapalaki sa inyong mga anak na wala na kayong mga katuwang. No? So mahirap po talaga maging solo parent. So saludo po kami sa inyo, sa inyong pagiging masigasig sa pagpapatawid ng buhay ng inyong mga anak at mga pamilya. Next po, tayo ay nakisa rin sa ating
Liga ng mga Barangay National Congress kung saan 7,000 mga barangay officials po mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang lumahok at ito po ay pangatlong beses ko na makiisa po sa ating LNB National Congress. Tayo po ay nagpapasalamat kay National President Jessica D. at sa lahat po ng mubo ng ating National Executive Board sa inyo pong napakainit na pagtanggap. Yan po, napakalaking pagpupulong ng 7,000 barangay officials from all over the country. And marami pa hong susunod dyan dahil may 42,000 barangays po tayo all over the Philippines. And multiply that by our barangay officials per barangay, so times 7. So, nako, ilan na yun? Halos 290,000 barangay officials po siguro all over the country. Noong isang araw po ay dumaan din po si General Manager Nicolas Torre ng MMDA dito po sa ating tanggapan kung saan pinag-usapan po natin yung iba't ibang mga proyekto at programa ng MMDA na pwede nating ipatupad dito po sa lungsod ng San Juan at ganoon din po sa Metro Manila. Okay, I would like to congratulate of course ang pride ng Philippines, Alex Ayala, na sunod-sunod po ang mga pinapanalong laro dito po sa Wimbledon. Ito po ay isang napakasikat na tennis tournament na nilalaro ngayon dito sa London, sa United Kingdom. At mamaya nga po, I would like to invite everyone on a first-come, first-served basis dito po sa Phil Sports Arena sapagkat magkakaroon po ng public viewing ng laban ni Alex Ayala mamaya. At wala pong tickets na kailangan. Ngunit of course, this will be on a first-come, first-served basis. So, see you all sa Phil Sports Arena. Dito po sa Pasig. Ito yung tinatawag na Ultra long time ago. So, I will be there of course, along with our Metro Manila Mayors and the Metro Manila Development Authority Chairman Don Artes. So, makita-kita po tayo dyan. And of course, to Alex Ayala, the pride of the Philippines, we wish you all the best and your whole country is behind you. At, bukas din po, nais ko kayong imbitahin dito po sa paglulunsad ng Metro Manila Film Fest. Dito po yan gaganapin sa Green Hills Mall at 4 p.m. Actually, 3 p.m. po yung nasa invitation but I will be arriving at around 4 p.m. because manggagaling pa po ako sa iba't ibang mga activities. So please feel free to join us. Libre po ito. Alam ko maraming sikat na mga artista ang darating sapagkat yung 4 na initial entries po sa Metro Manila Film Fest, ang kanilang mga artista ay darating po bukas. No? At puwera dyan, may mga special presentations din po from our celebrities. So see you all there tomorrow. Again, libre po ito. Diyan po yan sa Green Hills Mall. Magkita-kita po tayo. At bago lang po tayo magpatuloy, nais kong ipaalam sa inyo na tuloy-tuloy po ang ating preparasyon sa pagdating po ng Super Typhoon Inday. Nasa ngayon po ay Super Typhoon Bavi ang pangalan habang nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. But once it enters our PAR, it will now be called Super Typhoon Inday. So, namomonitor po natin ang epekto nito sa Guam. Yan po ay nasa gitna ng Pacific Ocean. Ngunit mabilis na papunta na nga dito sa Pilipinas. Inaasahan natin na medyo pataas po siya towards Taiwan. But then again, dahil sa laki ng bagyong ito, ay hihilayin niya yung habagat na maaaring magdala po ng napakalakas na pag-ulan po sa atin. So ngayon pa lamang maghanda na po tayo. Aking payo, bagamat ang inyong pamahalaan ng lungsod ng San Juan ay nagsasagawa na ng mga preparasyon, nagpuputol na tayo ng mga puno, naglilinis na ng mga drainage systems, all set to go ng ating mga pumping stations. Aking payo po, on our own, individually, yung mga drainage systems natin sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, dinisin na po natin. Pag mayroong mga sanga na sa tingin nating alanganin, putulin na po natin. Kung kailangan niyo po ng tulong magputol ng mga puno na sa tingin niyo maging delikado, please coordinate with my office ASAP para mapuntahan ng Senro at ng Meralco, lalong-lalo na nga yung mga nakadikit sa mga power lines po natin. Okay, so let us all prepare for the coming Super Typhoon. Huwag nating underestimate po ito at siguraduhin nating handa po tayo. Okay, Emmanuel Bailosis, what was discussed earlier in the breakfast meeting regarding the
incoming super typhoon, and which departments have you coordinated with? Okay, so tayo po ay nakipag-ugnayan na sa senro natin sapagkat sila po ang puputol ng mga sanga at mga puno na siting natin ay delikado. But then again, if you have trees and branches that you see can be really dangerous, please as early as now inform us para mapuntahan na po. Ganoon din po ating City Disaster Risk Reduction Management Office. In fact, nag-CDRMC meeting po tayo kanina to prepare for the upcoming super typhoon. So in place na po ang ating mga emergency responders, ang ating emergency equipment, even our food boxes po in place na rin. In fact, I coordinated with the SWD just about 5 hours ago to deliver more food boxes here to San Juan, going back to Senro, pati po yung paglinis mga drainage systems po natin ay tuloy-tuloy po ang ating pagsasagawa niyan. Even months ago, nagpa-dredging na po tayo sa tulong ng San Miguel Corporation. Drainage po ang San Juan River at Maytunas at Ermitaño Creeks. Ngunit tuloy-tuloy po ang dredging pa rin. It's a long process dahil malaki po ang sakop ng ating ilog at mga creek. And our barangays also, binilinan ko na sila to be ready for any eventuality. Again, iba na yung handa po tayo. Let us always expect the worst. At mas mabuti ng handa tayo for the worst scenario at para just in case nga na hindi ganun kalakas ang tama sa atin, at least nakapaghanda tayo for the worst possible effects sa atin. Okay? So Wednesday po, magdiriwang ang ating San Juan Medical Center ng kanilang anibersaryo. So, see you all then, may SGMC family. Hopefully, hindi maging malakas ang pag-ulan sa araw na yon. And of course, on a personal note, I'm happy that even just for a few days, magiging kompleto po ang aking pamilya. Si Amanda po ay dumating mula sa Amerika nung isang araw at kami po ay magiging kompleto for just 1 week because again, Amanda has to go back right away dahil may trabaho po siya. So hindi ho siya nakapagdiwang ng kanyang birthday dito. So it's the first time we were not together for her birthday. But then again, at least nakapag belated birthday lunch po kami kahapon at nagmisa rin po kami as a family. So again, sa mga magulang, sa mga tatay, kayo ang makakaintindi kung anong pakiramdam kapag ang ating mga anak po ay malayo sa atin. Nakakalungkot po talaga. So, but I try my best to cope with the feeling, but I'm happy for my daughter kasi she really wants to carve out her own future at supportive po tayo bilang ama sa kanya. Tayo rin po ay nagpapabot ng ating pakikiramay sa Ador family na napakalapit po sa atin. Siyempre, si Mark Ador, ang kanyang mga magulang ay malapit po sa atin. At pumanaw po si Doktora Tita May noong isang araw at tayo po ay nagpaabot ng ating pakikiramay kasama ni Rocco at ni Nicolas. At ganoon din po sa pamilya ni Consiel Cesar Santo Domingo na inabutan ko po bilang ABC President long time ago nung ako po ay Consiel pa lamang. Siya po ay ang ama ng ating kasalukuyang Kapitan Jun Santo Domingo at dating Kapitan Menchu Santo Domingo. So tayo po ay personal ding dumalaw sa kanila kasama ni Rocco at ni Nicolas at nagpaabot po ng ating pakikiramay. So also, nadalaw din natin ang naging burol nga po ni Kapitan Jerry Gorayev about 2 weeks ago. So medyo sunod-sunod po ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw nitong mga nakarang linggo. And on a personal note again, last June 30 ay tayo po ay nag-countdown na ng last 2 years natin as Mayor of San Juan. In fact, effective today, we have 1 year and 359 days to go. So, matagal-tagal pa naman, ngunit siyempre ang focus ko ay tapusin ang lahat ng ating pinangako. Dito po sa lungsod ng San Juan, lahat naman po yan ay nakaprogram na, sunod-sunod na po yan, nakatutok po tayo talaga dyan. At sisiguraduhin natin may sakatuparan natin ang lahat ng ating pinangako sa lungsod ng San Juan. Okay, so shout-outs please. Celeste Moreno, Mayor dito po sa Salapan, 29 de Agosto. Besides Old Chapel, delikado po itong puno. Baka magawa ng paraan na alisin po. Okay? Pakinote yun, please.
sa 29 de Agosto sa Salapan, katabi ng chapel. Okay? Papuntahan mo sa sentro. I-message mo ngayon sa Viber. Okay? Next, please. Emmanuel Bailosis, bilang President ng League of Cities of the Philippines, what is the direction towards coordinating with other cities? Of course, as National President po ng League of Cities of the Philippines, tungkulin ko no, na siguraduhin na yung mga proyekto at programa ng ating pamahalang nasyonal ay umaabot po sa ating member cities. We have 149 cities that are part of the LCP at isa-isa po natin silang dinadalaw upang siguraduhin una yung kanilang local government support fund ay na-download na po. Ito po ang pondong gagamitin nila upang sila po yung makapagpamahagi din ng bigas sa kanilang mga mamamayan at ang kalahati po niyan ay para sa priority infrastructure projects. Pero ho dyan, meron tayong National Classroom Building Program kung saan gaya po dito sa San Juan ay magsasubmit po tayo ng mga priority infrastructure projects for schools and classrooms sa DepEd at once approved po, ida-download po ang pondong yan sa atin din mismo upang makapagtayo ng mga karagdagang paaralan at silid-aralan. And of course, we will always be the bridge to and from the national government. So pag may mga hinaing po ang ating mga mayors ng mga lungsod na gustong ipabot sa ating pamahalang nasyonal, pwede ko pong gawin yan at sa pamamagitan ng pagiging tulay na may paabot nga ang mga hinaing nito. And vice versa, kung ang national government man po ay may kailangan ipaabot sa ating mga city mayors, tayo na po nagsisilbing tulay upang umabot sa kanila ang mga gustong ipaabot po ng ating pamahalang nasyonal. So yan po ang ating tungkulin as League of Cities of the Philippines National President. And of course, to ensure the general welfare of our member cities, tayo nga po ay pumunta sa General Santos City last week dahil tinamaan po sila ng lindol. So tumulong po ang San Juan sa Gensan at sa Sarangani at ang LCP naman po ay tumulong sa Gensan. So ganoon din po ang ginawa natin sa Bicol nung tayo po ay pumunta sa Albay about 3 weeks ago. Tinulungan natin yung mga member cities natin, ang Tabaco City, Ligao City at Legazpi City na naapektuhan po ng pagputok ng Bulkang Mayon. So yan din ang ginawa natin noong November nung tayo po ay pumunta sa Bugo City sa Northern Cebu sapagkat tinamahan naman po sila na malakas na paglindol. So yan po ang ating mga tungkulin bilang LCP National President. Okay, next po. Melania Geronimo, thank you po Mayor Francis Zamora, Rocco Zamora sa pagbigay ng bigas. Malaking tulong po sa amin. Okay, so of course, yung ating bigas na pinapamahagi sa senior citizens, yan po ay sa pamamagitan ng ating local government support fund. Yung bigas naman na pinapamahagi ni Rocco ay galing po sa kanyang puso. Okay, so hindi ho yan pera ng gobyerno. Yan po ay mula po sa puso ni Rocco Zamora. So thank you Rocco, bait-bait mo. Libo-libong Sanuanenyo po ang nakatanggap ng 5 kilos sa bigas from Rocco at alam ko meron pa siyang mga next rounds po. Regina Ibanez, Mayor Francis Zamora, wag na masyadong galingan, umiyak na po sila. Alam niyo po, ano, tungkulin ko na parating galingan. Kasi kaya niyo nga ako binoto, di ba? Sapagkat nagtiwala kayo sa akin, gagampanan natin ang lahat ng ating mga tungkulin ng tapat at maayos. At sa tingin ko naman po, nagagawa po natin yan. So talagang gagalingan natin all the time, every day, di ba? 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. At consistent po tayo dyan from start to finish. Kung ano yung sipag natin mula nung tayo nagsisimula, yan po ang sipag natin hanggang tayo po ay magtapos. Okay, next please. Mukhang alam ko na Mayor Francis Zamora ang design ng version 2 ng shoes mo. Wow. yan ang yung Jordan na yan. Jordan na picture na yan. Yan yung World Balance Francis Zamora shoes natin. Pero yung version 2, nako, European siya. Nako, talagang social ang look niya. Na maniwala kayo sa akin. Napaka-social ng itsura at tatanggap po niyan ang lahat ng ating public school students dito po sa lungsod ng San Juan. Excited na po ako na makuha niyo ito sapagkat sigurado po ako na magugustuhan po ninyo ito sapagkat napakaganda talaga. Okay, next please. Marites Basco, ipinakilala na po kita sa aming bayan sa Ilocos Norte. Ay, thank you po, ma'am. Ang Ilocos Norte po
ay ating sister province. Of course, during that time, si Governor Matthew Marcos Manotoc po ang governor. Ngayon naman po si Governor Cecil Marcos na po ang gobernador. Ngunit alam naman po natin, no, ang Ilocos Norte at ang San Juan po ay malapit sa isa't isa. We work closely together, and of course, we are very supportive of one another. Hopefully po, makabalik ako sa Ilocos Norte soon. So, I hope to meet you then po. Kung sakali magkita po tayo ron, lapitan nyo ng buhok at sabihin ninyo, kayo po ay taga-subaybay natin sa ating Facebook Live. Thank you so much po. Honey Mar, hi po, Mayor Francis Zamora, watching from Rizal Laguna. Si Honey Mar, every week na taga-subaybay po natin from Rizal Laguna. Yes, hopefully Honey Mar, magkita tayo soon. Ako po ay pupunta ng Laguna sa September dahil tayo po inimbitahan sa mga graduation po ng Polytechnic University of the Philippines. So hopefully kung sakaling malapit ng kayo sa location ng graduation, sana magkakilala po tayo at magkita ng personal. Next please. Mirna Surillo, galing mo nga sumayaw, Mayor Francis Zamora. Ang galing, galing mo sumayaw, galing mo sumayaw. Naku, may minggit na naman yan. Marilu Almuete, Super Mayor Francis Zamora, sobrang sipag niyo po at ang galing-galing mag-TikTok. Nako, ano nga ba yung song na yun? Nakalimutan ko eh. Basta ang hirap eh. Mami, ong, mi. Parang gano'n eh. Nakalimutan ko anong title eh. Basta, yun daw yung uso ngayon eh. So, nandun sila bukas. Baby Dolls! Oh my gosh, si Baby Dolls pala yun. Alam mo, si Baby Dolls bukas, nandun sila sa paglulunsad niya ng MMFF dito sa San Juan. No? So, sila pala yun. Okay. Try natin mag-TikTok kasama ng Baby Dolls bukas. At tingnan natin kung madali natin yung TikTok na yan. Kat Reyes, you are the Mayor Francis Zamora sa buong Pilipinas. Nako, thank you, Kat. Ako naman, ginagawa ko lang aking tungkulin bilang National President ng League of Cities of the Philippines, kung saan pinagkatiwalaan po tayo ng ating mga city mayors from all over the country at ganun din ang ating Metro Manila mayors na kasama natin sa Metro Manila Council. Thank you po. Okay, so bago lang po tayo magpaalam, please watch yung video po natin ng interview with Rico Hizon sa Beyond the Exchange. Alam niyo po, very interesting interview. In fact, very tough questions ang tinanong sa atin na Rico Hizon, isa sa mga sikat na mga personalities, of course, when it comes to media. No? Very respected, talagang maayos siya at hindi lamang siya dito sa Pilipinas, naging isang media personality even abroad po, no? Ay kilalang kilala siya. So si Rico Hizon is also from LaSalle at kapwa natin Animo LaSalle alumni, no? At tayo po ay kanyang in-interview at please watch. No? Very interesting discussions at lahat ng answers ko po dyan ay honest to goodness po mula sa puso ko. So please watch. At ang ating Manila Bulletin article, of course, every Friday tayo po ay nagsusulat sa Manila Bulletin. Ito po ang ating Metro Matters column. So please watch, please read our weekly column tuwing Biyernes po yan dito po sa Manila Bulletin. And of course, please don't forget to like, follow, and subscribe all our social media platforms, Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. So muli sa inyo lahat, ito po ang nilingkod Mayor Francis Zamora. Nagpapasalamat po sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Kung meron po kayong mga gustong paabot sa akin, please just comment here. Papatrace po natin yan at papa-extract at summarize sa ating team upang matugunan po ang inyong mga pangangailangan. Muli, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.